Idineklara ni Chis Escudero ang kanyang Statement of Asset, Liabilities and Net Worth sa halagang 18 million pesos. Grabe. Taliwas ito sa mga naglalabasan sa social media ang kanyang pagregalo sa kanyang asawa na si Heart Evangelista na worth $1 million na singsing na mas malaki pa sa kanyang declared wealth. Grabe talaga dito sa ating mahal na inang bayan. Ang mga sinungaling na politiko ay hindi rin nakukulong. Talagang wala na yatang hope na talagang may mangyari sa mga sinasabing kiwaling opisyal, lalo na ang politiko dito sa ating bayan. Grabe, pinakamahirap na senador itong si Chis Escudero. Tagal na nito sa politika Nagsimula ito bilang kongresista sa kanyang bayan sa Sorsogon, naging gobernador, at kalaunan nga ay naging senador at naging isa pang Senate President. Lalo na itong mga sinasabing ipinupukol sa ating mga politiko, lalo na sa Kongreso, sa Senado, na isa itong si Chis Escudero ay may pakana ng budget insertion sa 2025 budget. Kasama nga rito ang may tinuturo din, utak din ng mga sinasabing pandarambong dito sa ating bayan, si sinasabing Speaker Martin Romualdez. Grabe, 3 buwan matapos ang SONA ni PBBM ay naghihintay pa rin ang taong bayan kung may makukulong ba na politiko. Grabe talagang hanggang ngayon talaga puro pa lamang silang expose, pero wala talagang makukulong yata rito sa mga sinasabing tiwaling politiko. At ang itinuturo lamang makukulong dito ay si District Engineer na si Henry Alcantara, Bryce Hernandez at Undersecretary na si Bernardo. Itong mga sinasabing proponents ay ayahay lang sa buhay. Sinasabing kanilang mga declared asset, liabilities and net worth ay talagang malayo daw sa katotohanan. Lalo nga ito si Senador Chis Escudero. Grabe itong asawa nito. Talagang kailangan i-lifestyle check ang kanilang magarang pamumuhay, lalo na ang kanyang asawa na si Heart Evangelista na ginagawa lamang Quiapo ang Paris sa kanyang sinasabing pagmumodelo kuno doon. At ang mga mararangyang expose nga na inalalabas sa social media ang kanyang mga mamahaling bag, gamit, kasuotan ang kanyang pagrampa sa Paris. Paano kaya sinasabing naimimintin itong si Senador Chis Escudero sa kanya lamang mababang 18 million pesos na taliwas nga sa magarang pamumuhay ng kanyang asawa? Kailangan talagang i-lifestyle check na ombudsman itong pamumuhay ng mga Escudero para nga mapatunayan kung totoo ba ang kanyang isiniwala sa kanyang salin. Ngunit talagang grabe itong ating mga politiko sa ating mahal na inang bayan, ang kakapal ng mukha na para lamang wala lang sa kanila sa patuloy nagpagtaas ng presyo ng bilihin, serbisyong publiko, pagtaas ng krudo gasolina, walang kawalan ng healthcare system at pangit na edukasyon dito sa ating bayan. Itong mga politiko ay walang mga pakialam sa nangyayari dito sa ating bansa, ngunit ang kanilang pagpapayaman lamang ang kanilang inaatupag, lalo itong mga sinasabing sinungaling na alam naman na itinuturo na ng mga sinasabing state witness sa mga kanilang ginagawang pandarambong, lalo na sa mainit na usapin ng flood control, ghost project, sa DPWH, hindi pa nga dito na ibabanggit ang mga ghost hospital, ghost healthcare center, sa Department of Health, sa Bureau of Custom, BIR, LTO, na nagkalat din daw ang mga tiwaling opisyal na namumuno dito sa mga sinasabing ahensya ng gobyerno, nakasangkot nga ang mga sinasabing proponents, na sinasabing mga tiwaling congressman at mga sinasabing senador. Darating pa kaya na talaga bang mababago sa ating kasalukuyang henerasyon o hindi na ito mangyayari at nag-aabang nga lamang ang taong bayan na sana na may mabago pa, kundi man lang ito ay sa mga susunod na henerasyon talaga ay magbago na ang political landscape sa ating mahal na inang bayan, lalo na yung mga dinestiya
na nagpapalit-palit lamang sa pamumuno sa kanilang mga bayan, magmula sa sinasabing Kongreso, LGU, pagiging Vice Mayor, Mayor niya nakaupo ng mga sinasabing kanilang ama, anak, kapatid, asawa, at yung mag-anak lamang ang nagpapasasa sa isang posisyon na sinasabing papalit-palit lamang na ang kanilang mga pangalan lamang ang binoboto ng taong bayan. Kaya sa darating na halalan sa 2028, matuto na tayo na huwag na tayong pumili ng mga tiwaling politiko na iduluklok natin para mamuno dito sa ating mahal na inang bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatyak dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.